Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito pong nakalipas na rally po nila. Ang Pangulong Marcos po ay binakbakan na naman po. Binanatan po at nagpatutsada po sa dating administrasyon po ni dating Pangulong Duterte, mga tambay. Talagang siya po yung talagang solusyon. Napakagaling po niya presidente sa lahat, mga tambay. Mahusay po siya magsolusyon at talagang binanatan niya po at patutsada sa dating administrasyon na si dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin si PBBM, mga katambay, kung gaano po siya kahusay. Nakita naman po natin Ulitin po natin. Ito ba? Ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Sandali lang po. Natin. Ayan, umpisa natin. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako. Sabi ko, dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po sa abroad, sa international market. Yan mga tambay, binanatan niya po ang administrasyon po dati, noong nakaraang administrasyon po ni dating Pangulong Duterte pagdating po sa agriculture, mga tambay. Ibang klase po, no? Ito po yung pinagmamalaki niya po na mga achievement po, katulad po ng pagtugon po sa bigas po, mga tambay. Mukha po niya nakalagay Tingnan po natin. Mahusay po sa agrikultura, mga tambay Ito pagdating po sa bigas. Di ba? Paita lang po natin. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan, at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo, kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy na katakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas. Yan mga tambay. Yung bigas po ano lang po 'yun. Parang ano lang po, parang bula. Pag litaw, sandali lang po, wala na. Naglaho na. Mga tambay, nakita nyo po, mahusay po bago po natin komentuhan, ito po yung mga achievement ng Pangulo Ito pa po mga tambay. Ito na po yung kanyang issue. Bigas. Pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon,
Maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa Ulitin po natin. Mas maganda yung nauulit eh. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po sigurong eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Ayan mga tambay, kalat na po yan sa social media pero hindi po binabalita yan sa mainstream media. Hanggang social media pa. Ito pa po mga tambay, yung mga proyekto po niya. Ito pa po. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang Ito pa, ulitin po natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 ektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa Bagong Pilipinas, Yan kung po. saan pinakilos natin Yan mga tambay, nakita nyo po mga proyekto ni Pangulong Marcos, kapay-pakinabang po, flood control. Ito pa po, ito naman po yung pagsugpo niya po sa droga na naumpisahan po ni dating Pangulong Duterte. Ganito naman po siya lumaban sa droga mga tambay. Panoorin po natin kung paano po... ng drugs. Remember, hindi sila addict. Pakinggan po natin ulit kung paano po sumugpo at lumaban naman po sa droga ang kanya administrasyon. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayo yung sigurado eh. So, ito yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. Naniniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagde-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Yan po, manatiling gising daw po, kailangan sa biyahe. Yan po mga tambay. Ito pa yung isang achievement niya po mga tambay. Meron pa po siya achievement. Yung mas magaling po kasi siya magsolusyon sa problema ng bansa. Ito pa po, yung ginawa naman po kay dating Pangulong Duterte ay nagsalita rin po isang magaling na abogado mga tambay. At dati rin po naglingkod sa NBI. Ito po, pakinggan po natin. Attorney Arnel, 30 years of experience, 3 decades 30 years ang experience po mga tambay. 3 dekada ang experience po ni attorney. Mga tambay, pakinggan po natin. years of experience, 3 decades in law enforcement. During that time, nakapag-train din po pala kayo sa FBI tsaka sa Interpol. So ang tanong ko po, tama po ba ang paraan ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte? Well, para sa aking palagay bilang isang abogado,
ang ICC po ay meron silang batas, meron silang rules of procedure. So sa tingin ko dapat sinusunod ng ICC yung kanilang sariling batas. Hindi po naamendahan ang batas ng ICC ng ating batas dito sa Pilipinas. Kaya sa tingin ko po, yung bilang isang abogado, yung pag-aresto kay PRRD ay mali kasi hindi siya binigyan ng pagkakataon na pumunta sa ating korte dito sa Pilipinas kung saan maaari siyang kumuha ng judicial relief sa pag-aaresto sa kanya bago po siya dinala dapat sa ICC. Attorney, you've served, well, as Pauline said, no, 30 years as a in the PNP, no? I think you saw naman yung mga videos na lumabas kay General Tot. Yan po mga tambay, nakita niyo po yung mga achievement at napakagaling magsolusyon at mas mahusay pa sa dating Pangulong Duterte ang Pangulong Marcos, mga tambay. Kayo na po makapagsasabi. May issue na gumagamit ng pulburon ang Pangulong Marcos. May mga video na USB. Ang ginawang pagkidnap ayon niya sa mismo sa investigasyon ng Senado, kidnapping, mga tambay, pinagplanuhan, planado, ang ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, nakita niyo po. At ang flood control project, mga proyekto po niya, kapaki-pakinabang po talaga. At talagang lahat ay solusyon. Di ba? Nakita po na, tapos yung issue po niya ngayon na kumakalat po. At talagang ito po ay pera po ito, ginto. Na ito po ay napakalaking usapin po ito. Kung pera po ng bayan yata ito, di umano. Pera ng taong bayan, pera ng Pilipinas, itong ginto na ito. 100 bilyon po. At ito po ay iniimbestigahan na po ng money laundering sa Hong Kong, mga tambay. 350 tons of gold. 350 tons. At nawalan tayo ng ginto rin na ating reserve na 128 tons sa Central Bank. Tapos may pumutok po money laundering sa Hong Kong na 350 tons na nagkakahalaga di umano na $100 billion. Nakita niyo po yung mga achievement ng Pangulong Marcos. Ikumpara mo po sa ginagawa niyang pasaring sa dating Pangulong Duterte. At ano pa yung achievement niya, mga tambay? Nakita niyo po yung bigas. Yung bigas, mga tambay. Mukha niya nakalagay. 20 pesos pero 100 lang pinatigil na. Mga tambay, tinapat lang po ng halalan. Halalan lang po, tinapat. At mukha niya ang nakalagay sa 20 pesos na bigas. Yan po ba'y nangyari sa dating Pangulong Duterte na ang kanyang mga proyekto ay nilalagay ang pagmumuka ng dating Pangulong Duterte? Hindi po ba masyado po yatang epal? Masyadong yung kanyang pagiging politiko yata ay epal na epal, di ba? Puro pagmumuka at pangalan niya nakalagay sa plastic. Unbelievable. Kaya nga sabi ng mga kababayan natin, bakit? Pera niya ba yon? Pera ba ng Pangulong Marcos yung bigas na yon, yung pinambili sa bigas na yon? Hindi ba pera ng taong bayan yon? Bakit pagmumukha niya ang nakalagay doon? Dapat ang inilalagay mo roon, pera o bigas ng bayan o galing sa taong bayan. Di ba? Yung bigas ng bayan, pera ng bayan. Yeah. Hindi puro pagmumukha ng politiko. Nung napalitan po ang binagoong ang Pilipinas, puro pagmumukha na po ng politiko na pagkikita po natin sa mga proyekto na pera po ng taong bayan ang ginagamit. Hindi naman po pera ng politiko. Di po ba? Kaya nakita nyo po ka-epal-epal. Saka yung achievement po ng kapulisan sa pagsugpo ng krimen, droga, ng pulburon. Nakita naman po natin. Iba na po ang pananaw ng kapulisan po natin ngayon, lalo-lalo sa pagsugpo. Yung panahon na ginawa kung paano sugpuin at iligtas ang mga kabataan na malulong sa bisyo na pulburon o addictus. Mga tama. Nakita nyo pagkakaiba. Tapos napakarami pang achievement ng Pangulong Marcos. Nandiyan po ang Maharlika Investment Fund. Nandiyan na nga yung flood control. Pinalabas natin. Di ba? Nandiyan pa po ang PhilHealth. Issue na po yan. Pinag-uusapan na po yan. Napakalaking pera po ang nailipat po dyan sa PhilHealth. Hindi po bababa sa 89 billion. Nandiyan pa po. Hindi pa po nabubuksan yung issue ng GSIS, SSS, yung PDP, yung ano pa ba isa? Yung marami pa po yan eh. Yung, yan nga po, yung ginto, GSIS,
SSS, yung LDP po yata yun, at itong 2025 national budget, mga tambay. Di ba? Meron pa ring issue sa Lotto. May issue pa rin sa airport. Nasa na yung pinagbilan nung airport. Di po ba? Nakita nyo po ang problema po ng Pangulong Marcos. Sa kanya po hindi po problema yon. Sa kanya po ay hindi problema ang kanyang ginagawa, mga tambay. At kapaipakinabang po at ipinagmamalaki niya po lalong-lalo po sa sektor po ng agrikultura. Proud na proud po siya sa kanyang mga ginawa. Kaya nga po ang mga magsasaka lang po makapagsasabi, mga tambay, kung ano po at kung napakinabangan ba at nakatulong ba sa magsasaka ang mga proyekto ng Pangulong Marcos. At isa pa, nabigyan ba ng malaking solusyon ang ipinangako po na hindi lang sa kadiwa dadalin ang 20 pesos na bigas? Kadiwa? Iilang piraso? Yan po ba ang ipinangako sa atin? Mga tambay, napakarami pong pangako. Pero nakita po natin kung paano po niya solusyonan. Mahusay po yatang magsalita. Puro promises. Puro salita. Nakita niyo po, puro salita. Napakahusay mangako, mga tambay. Pero pagka nakita mo na kung paano ang trabaho, doon ka naman madidismaya sa ginawang trabaho naman. At nakita po natin kung ano po mga issue nila. Issue po ng administrasyon, lalong-lalo po ang pamilya nila. Issue sa ginto, issue sa pulburon, at issue sa korupsyon, at issue sa sobrang pamumulitika sa mga Duterte. At humantong pa sa kidnapping, mga kababayan. Mas paniniwalaan pa po ba natin to? Sino po ba kapanipaniwala? Yung trabaho po ng dating Pangulong Duterte na nagtrabaho ng 6 na taon sa atin, na hindi man lang po sumadsad ang kanyang approval at trust rating ng 25%. Mga kababayan, ikumpara mo sa Pangulong Marcos na kontrolado pa yata nila di umano ang mga survey company. Pero binigyan siya ng grado ng 25 at yung kanyang pinsan ay 14 lamang. Yung kanyang pinsan, yung tinatawag na tambaluslos. Nakita niyo po yun? Tapos, ipagmamalaki mo yung sarili mo na mas worse pa yung pinalitan mo, mas worse. Napakaraming problema yung pinalitan mo. Tapos ikaw lang ang napaagaling na nagsusolusyon. Kaya nga mga magsasakay naghihikahos. Pag panahon ng harvesting, binabarat ninyo daw. At binabarat ng mga mayayaman na bumibili ng palay ay napakababang presyo. Di ba? Nalulugi ang mga magsasaka, mga kabayan, at napakamahal pa ng gastusin ng mga magsasaka. Gasolina pa lang, kay mahal-mahal na gumagamit ng gasolina yan. Di ba? Lahat halos pataba at marami pang gamit ang mga magsasaka. Kaya nga po nagkakandalugi-lugi nga raw po sila eh. Kaya hirap na hirap sila dahil meron pa silang kalaban na mga kalamidad. Hindi lang naman sa napakataas na gastusin ang problema na magsasaka. Nandiyan pa ang kalamidad. Malaki po nilang lugi rin yan. Tapos pagdating po na sila na po ay ha-harvest, diyan naman po sila babaratin, mga tambay. Ang nakikinabang, ang mga mayayamang may kapital. Mga kabayan, bibilin mo ng 14 pesos, 15 pesos, makikita mo sa merkado, 50 pesos na ang presyo ng bigas. Pero binili lang ng 15 pesos, 14 pesos. Nakita nyo po, kawawang-kawawa ang mga magsasaka. Ang nakikinabang ay mga oligarko yata. Di ba? Kawawang-kawawa po. Kaya po kung sasabihin po ng Pangulong Marcos na siya ang tumutugon ng mga problema ng bansa at sinisiraan pa at kinukutsa pa, pinagpapatutsyada pa sa dating Pangulong Duterte, nakakahiya naman. Nakakahiya. Yung pagtanaw nga ng utang na loob, hindi mo magawa eh. Yung pagpapalibing sa tatay mo nga eh. Ano ay ginanti mo nung ipalibing ang tatay mo? Ipinatapon mo na. Pinatapon mo sa ibang bansa. Sa tingin mo, paniniwalaan ka pa ng taong bayan sa ginawa mo? Kidnapping ang lumalabas sa investigasyon? Kidnapping? Paniniwalaan ka ng mga Pilipino ngayon na ikaw
ay ikaw yung leader na matino, ikaw yung leader na magaling. May issue ka pa ng ginto sa Hong Kong, may issue ka pa ng korupsyon sa ating bansa, isang damukal na issue ng korupsyon, yung nabanggit natin. Di po ba? Unbelievable. At may issue ka pa ng pulburon ang iyong pamilya. Unbelievable. Ano masasabi nyo dyan mga kababayan sa Pangulo na inaangat niya po ang kanyang sarili at talagang binabagsak naman po at kinukutya ang dating administrasyon. Panay ang patutsada mga tambay. Pero lahat naman po ng balik ay nasa kanya. Dahil mismo ang taong bayan ay sinusuka na po sila. Di umano. Sukang-suka na po sa administrasyon po ng binagoong Pilipinas. Di umano ang majority ng butante mga kababayan. Huwag lang magkakaroon ng laganap na dayan, yung magkakaroon ng laganap na dayan. Hindi po mananalo yata sila. Huwag naman po sana magkaroon ng dayaan o laganap na dayan. Sana po mabantayan po natin yan. At yung mga makakatulong po sa atin. Nahandyan naman po ang Vice President, sila Attorney Glenn Chong, di ba sila Attorney Respicio, at marami pang iba. Nahandyan din sila Attorney Vic, di ba? Sila Attorney Marcoleta at sila Attorney Trixie Cruz Angeles ay makakatulong po yan magbantay mga tambay. At marami pang iba mga tambay na talagang babantayan po at sana bantayan at tutukan po ang COMELEC mga kabayan. Yan po mga tambay, ang napakarami pa po niyan. Kung i-search pa po natin ang mga achievement ng Pangulong Marcos na pinagmamalaki niya mga kabayan, napakarami po niya achievement. Ikumpara mo kung yung pinagmamalaki niya achievement, tinga lang yon, tinga sa ginawa ng Pangulong Duterte, ng dating Pangulong Duterte na kanya achievement. Mga tambay, isang damo ka lang na achievement ng dating Pangulong Duterte. Lisensya pa nga lang natin, pasaporte, ilang taon na extension, di ba? Yung pa lang yon. Yung State University, libre ang State University. Tapos, tinaasan pa mga sweldo ng mga kasundaluhan at kapulisan. At marami pa nagtaas, mga tambay. Ang pension, dinagdagan niya pa ang pension ng mga matatanda nating kababayan. At malapit na rin po ang inyong lingkod doon sa senior citizen. Nakita niyo pa mga tambay. Pero itong Pangulong Marcos, ang nakikita natin achievement, puro issue ng pera, ginto. Unbelievable. Kaya po mga tambay, ano po masasabi nyo dito sa pinagmamalaki na agrikultura na mas magaling pa siyang magsolusyon sa problema ng magsasaka? Ikumpara mo kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Unbelievable. Sa nakita po natin, napakahusay niya nga pong Commander-in-Chief, mga tambay. Pagka ang tinanong ay siya, pagka tinanong po natin ay siya, ang Pangulong Marcos, sasabihin niya magaling siyang Commander-in-Chief. Kaya niyang solusyonan lahat. Pero pagka tinanong mo ang matinong Pilipino at matinong butante, baka po makarinig siya ng hindi maganda sa kanyang pinagagawa ng 3 taon sa ating bansa. Huwag lang ang tatanungin mo ay grupo po ng mga makakaliwa, di umano. Grupo ng mga korap na mga politiko sa ating bansa. Grupo ng mga oligarko, di umano. Yan. Di ba? Grupo ng mga trolls na nababayaran, di umano. At ang mga mainstream media na bulag at wala pong nakikitang issue pagdating sa korupsyon yata sa ating bansa. Lalong-lalo po ang korupsyon na umuugong at iniimbestigahan na sa Hong Kong, ang money laundering ng mga Marcos, mga tambay. Bulag po ang mga malalaking media natin dyan. Wala pa po silang pinapuputok dyan. Maliban lang po sa social media, mga kababayan. Unbelievable. Kaya po mga tambay, yan po. Ganyan po kagaling. Nagkaroon tayo ng napakagaling na Pangulo, mga tambay, na walang issue ng pulburon din sa kanyang katawan. Maraming salamat po muna, mga kababayan. Thank you po sa inyo, lalo-lalo po sa mga subscribers natin. Tumatangkilik po, nagtitiwala po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat, mga subscribers natin, mga kababayan ko. Magmula sa kasulok-sulukan ng ating bansa, kasulok-sulukan ng mundo.
na mga kababayan natin Pilipino, mga OFW, mabuhay po kayo mga bagong bayani. Shoutout po sa inyong lahat sa ating bansa, sa buong kasulok-sulukan ng bansa at kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Thank you po sa mga biyaya. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisug, Solid Maisug ng California, USA, Gina Ray, Solid din ng DDS ng sa Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman and Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, at si Jobilin Watanabe ng Japan, at si ako, si Pilam, thank you. At si Annie Joe, thank you po sa mga biyaya pong pinagkakaloob ninyong lahat sa inyong lingkod. At syempre po, thank you rin po sa gusto po ng inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung kabiling-bilin na ng dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte, black voting po, solid PDP po tayo. Lahat po ng kandidato po ng PDP laban, black voting po. Lalo-lalo po sa Senado at Kongreso para po maimbestigahan naman ang napakagaling na presidente sa ating bansa na si Ferdinand Marcos Jr. Sana manalo po ang ating pong PDP laban na maimbestigahan po ang magaling na presidente sa kanya pong pinagagawa ng 3 taon sa ating kapirahan, mga kababayan. At syempre po, isama po natin mga kababayan sa dasal at dalangin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, maduktungan pa po ang kanyang buhay, makauwi pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganoon din po ang pag-iingat po sa Vice President na alam naman po natin na maraming nagpapabagsak sa kanya, mga kababayan. Sobra po ang pamumulitika sa kanya. Ingatan nawa po ang Vice President sa kanya pong mga paglabas-labas dahil panahon po ng politika. Sama po natin sila sa dasal at panalangin. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli, ingat din po tayo. Doble ingat po. Paalam. Bye-bye.